Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Nawa ang biyaya ng Panginoon sa loob ng isang linggong ito ay naranasan po natin at nahayag po sa atin. At sa umagang ito, mga kapatid, alam naman natin, ating araw ng linggo na tayo nagkakatipon-tipon, tayo po ay nagsasalo-salo sa kanyang salita. Kaya muli po nating pakikinggan ang mga salita ng ating Panginoon para ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa, mga kapatid, ay sumigla, lumakas, at patuloy na maging matatag. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito ay magsisimula po tayo ng bagong series at sa panahon ngayon ay inaalala ng karamihan ang pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Alam naman natin, mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, we remember the death of our Lord hindi lamang every Sunday, kundi every day, sapagkat yan po ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ang buhay ng Panginoon, maging ang kamatayan niya ay laging nasa puso natin. Sapagkat ang buhay at kamatayan ng ating Panginoon ay merong napakalalim at napakalawak na aral po sa atin. So ito po ay hindi isang celebration lamang na ginagawa natin parang isang ritual, kung hindi ito pong pag-aala-ala natin sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Hari nawa ay maging lifestyle na po natin ito. And everything that we do, paano ba natin i-apply yung pagkabuhay at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo? Well, sa maiksing paliwanag, sa ating pamumuhay, sa bawat araw, sa bawat desisyon na ating gagawin, ay alalahanin natin ang buhay ng ating Panginoon, ang buhay niya na banal. So therefore, kung ang aking Panginoon ay nabuhay na banal, how should I live in this world? Sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng salita ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako na inyong Diyos ay banal. Now, hindi natin sinasabing perfection. Iba po yung perfection sa holiness. Pero tayo ay nag-i-struggle lagi, nagsisikap lagi na ang buhay natin ay maging buhay mahalin tulad man lang kahit kaunti sa buhay ng ating Panginoon na may kabanalan. At ang kamatayan naman niya na laging nasa puso't isipan natin dapat ay nagpapaalala naman sa atin na tayo ay tinubos na mula sa kamatayan. So therefore, meron tayong buhay na walang hanggan. It's only a matter of time na yun ay makakamit natin. Kaya kapag ka ang buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nasa ating puso, hindi po tayo maliligaw. Kaya ang series po natin ay, ang title po nito ay Mga Aral at Buhay ng Kamatayan ni Jesus. Lessons of the Lessons of the life and death of Jesus. Bagamat ang kasaysayan ng kamatayan, buhay at kamatayan ng ating Panginoon ay lagi nating tinutunghayan, ay hindi pa rin sapat ito para yung layunin ng Panginoon sa ating buhay ay ating makamit at yun po nga yung kabanalan. Kaya patuloy po natin itong inaalala at ito po ay napakahalaga. At ngayong umaga ay tutunghayan po natin ang isang mahalagang leksyon ng buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Paano po natin, mga kapatid, isasalarawan ang isang hari na walang ipagmamalaki? Siguro sasabihin niyo, meron bang haring walang ipagmamalaki? Pero yan po ang tanong natin. Paano natin isasalarawan ang isang hari na walang ipagmamalaki? Marahil sa ating isipan ay makikita natin ang isang gusgusin at marungis na tao, marungis ang pananamit. May korona, pero yari sa lata. Kinakalawang pa. Ito yung picture ng isang
Isang haring walang ipagmamalaki. Kung may nasasakupan man ng hari na walang ipagmamalaki, ay mga tagasunod din na walang ipagmamalaki. At nakapangdidiri pa at gusgusin din. So siguro, ito na yung mababang uri ng hari na ating pong kayang ma-imagine. Ang pagpapakumbaba ay maisasalarawan natin mga kapatid na kalagayang walang maipagmamalaki. Kaya ang hari ng kababaan o ng pagpapakumbaba ay wala rin talagang maipagmamalaki. Paano kaya kung ang gusgusing haring iyon ay inusig, pinarusahan at pinatay pa? Kaawa-awa naman ang haring ito. At hindi karapat-dapat sa paggalang at respeto ng sanlibutang ito. Ganito ang sinapit at ang naging kalalagayan ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya ay Diyos, siya po ay nagpakumbaba. At yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon na yun ay napakalawak po ng leksyon na ituturo po sa atin ngayong umaga. Kaya ang title po ng ating message ngayon ay Mataas at Makapangyarihan, Hari ng Kababaan. High and Mighty, King of Humility. At bagamat ito ay hindi nalingid sa atin, ay ito po ay ating binabalikan at binabalikan kasi from time to time tayo po ng mga tao ay nakakalimot pagdating po sa humility o pagpapakumbaba. Ang sinasabi po sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8 ay ganito. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So makikita natin dito ito na ang pinaka mababang pagsasalarawan ng uri ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga rito, mga kapatid, sa verse 7, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya. So, kapag ibinababa mo ng husto ang iyong sarili, siguro may imagine na natin sa ating mga tao. Halimbawa, kapag merong nagkasala sa atin, wala naman tayong ginawang masama sa kanya, pero siya mismo ang may ginawang kasalanan sa atin. Yung patawarin natin yung taong yon, yung magpakumbaba tayo, sa kabila ng tayo ang naging biktima, siguro sa ating mga tao, yun ay yung pinakamahirap na pagpapakumbaba na kaya nating gawin. And sa maraming pagkakataon, mahirap pong gawin yon. Kung minsan yung ating mga taong hindi mapatawad o hindi natin mabigyan ng pagpapakumbaba, ilang taon na yung nakakalipas, ay yung ating galit at pagkamuhi ay nasa atin pa rin puso. And somehow, hindi talaga natin may give up yung ating pride. Kaya po ngayong umaga ay tinuturoan po tayo ng leksyon tungkol dyan. Pero tignan natin ano ba ang ginawa ng Panginoon. Ang sabi rito, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya. At sa bandang dulo, sa verse 8, ay ganito pa ang sinabi, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan. Siguro sa iba, madali yung ialay yung sarili nila para mamatay. Pero sino kaya sa atin ang willing na magpapako sa krus?
at doon mamatay. Mahirap po yun. Para sa tao, mahirap na mahirap po yun. Lalo nang mahirap yun para sa isang Diyos. Hindi ba? Ikaw na yung lumikha ng tao. Siya pa ang magpaparusa sa'yo. Siya pa ang magpapako sa'yo. Para, in the end, mailigtas mo siya. Ang labas doon parang kahangalan eh. Hindi po ba mga kapatid? Kaya po, maraming merong mga relihiyon na belligerent, yung mga relihiyon na mababagsik, na hindi nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Dahil iniisip nila, ang Diyos, ano yan eh, unreachable yan. Napakabanal niyan para ibigay niya yung buhay niya sa mga tao. Kasi ang kinukonsider natin, usually, o ang kinukonsider nila usually yung kanilang pride. Naisip nila dahil kung ang aking Diyos at kung ako ang Diyos, ay hindi ko gagawin yun. Kasi perfect ako, makapangyarihan ako, lumikha ako ng tao, kinalaban ako, tapos papakamatay ako para sa Kanya. Aba, hindi yata karapat dapat yan. Para sa kanila, it is unethical para sa Diyos ang magpakamatay, magpakumbaba para sa mga tao na mababa. Hindi nila yung maunawaan. At ito po ang maganda sa ating Diyos na hindi maunawaan ng iba. Kasi kung hindi doon, mga kapatid, wala tayong kahit kaunting pag-asa. Meron pong isang malaking pananampalataya dito sa mundo na hindi ko na po babanggitin kung ano. Ang kanilang pakiwari sa kanilang Diyos ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na babalasik. At kung ikaw ay may sakit, hindi ka pwedeng humingi ng healing sa iyong Diyos. Ang kanilang patakaran, kaya ka nagkasakit, kasalanan mo yan. Magdusa ka. Ganon. Ang ibig sabihin din noon, yung kanilang Diyos, pagka nagkasakit ka, nagkaproblema ka dahil sa kasalanan mo, ay bahala ka sa sarili mo. Kung humingi nga sa akin ng tulong, yung kanilang Diyos, pag humingi sila ng tulong sa Diyos nila, hindi sila papansinin. Kaya sila ay nabubuhay sa ilalim ng paniniwala na meron silang Diyos na hindi hands-on. May Diyos, pero malayo. In fact, itong grupo na ito ng mga mananampalataya, kapag ka nagpakita sa kanila ang Panginoon, nagpakita sa kanila ang Diyos, ang ibig sabihin noon, mamamatay na sila. Pag nagpakita sa iyo ang Diyos, ibig sabihin, may problema ka, papatayin ka ng Diyos. Kaya to their amazement, marami po sa kanila at marami po nangyayari hanggang ngayon, hindi nila kilala ang ating Panginoong Jesus nung magpakita sa kanila, ang nasa isip kagad nila, mamamatay na ako dahil nandito ang Diyos. Ang tanong nila, ano ang ginawa ko para puntahan ako ng Diyos? Siguradong papatayin ako. But to their amazement, nagpakilala sa kanila ang Diyos na nagpakita sa kanila na Jesus. Even to those na hindi talaga nila kilala si Jesus. Hindi nila naririnig ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At nasyak sila dahil sa halip na puot ng Diyos na kinikilala nila, ang kanilang makamit, ang naramdaman nila ay pagpapatawad at pag-ibig. Pero, ang ating Diyos, mga kapatid, ay kahanga-hanga talaga. Dahil ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa ating. Na kung tutuusin ay hindi talaga dapat. Kaya lang, dapat maging masaya tayo, mabuti na lang ang Diyos natin talaga mapagpakumbaba. Kasi kung hindi mapagpakumbaba ang ating Diyos, wala na itong mundo na to. Hindi na tayo siguro nagkakakilala pa. Dahil
inubos na tayo ng Diyos. Mabuti na lang ang ating Diyos, bagamat siya ay God of justice, He is also God of love, and He is love. Kaya nga, minamahal niya tayo kahit na hindi karapat-dapat. And this is one of the lessons na matututunan po natin sa buhay at pag-ibig ng ating Panginoon. So ano-ano po ba yung mga bagay na dapat nating ma-appreciate sa pagiging mataas at makapangyarihan, pero hari ng kababaan ng ating Panginoong Yesus? Nasa extremes ang ating Panginoong, ang ating Diyos. Sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan, at nandun din siya sa kababaan. Hindi sa kababaan as we know it, kundi sa kababaan as our Lord defined it. Na nung siya ay nagpakumbaba, hindi inaasahan ng mga tao na siya ay magpapakumbaba katulad ng kanyang ginawa. Na mapako sa krus. Na mamatay doon sa krus para sa atin. So ano po ba yung dapat nating ma-appreciate sa ating Diyos na mataas, makapangyarihan, pero hari ng kababaan? Una po, ang dapat nating ma-appreciate sa ating Diyos ay yung inibig niya ang mga hindi kaibig-ibig. Sabi po sa Roma 8:5-8 ay ganito, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Mahirap pong gawin yon, mga kapatid. Tayo, pangkaraniwan sa ating mga tao, pag humingi siya ng tawad sa akin, patatawarin ko siya. Pero pag hindi siya humingi ng tawad sa akin, hindi ko siya patatawarin. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi pa man tayo pinapanganak, mga kapatid, nang mamatay ang ating Panginoong Yesus doon sa krus, nakahanda na ang pagpapatawad niya sa atin hanggang ngayon. Nung ating makilala ang ating Panginoon, ay na-realize natin ang kanyang tunay na pag-ibig. Na inibig niya ang katulad natin na hindi kaibig-ibig. Pero tayong mga tao ay hirap tayong gawin yun. Kaya dapat nating ma-appreciate, mga kapatid, yung inibig tayo ng Diyos, bagamat hindi tayo kaibig-ibig. And we should remember that. Kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na merong isang sitwasyon o merong isang tao na hindi natin maibig-ibig kasi hindi kaibig-ibig. Na para bagang isang tao na ang itsura ay walang makakaibig sa kanya kundi ang nanay niya lamang. Which is a picture of unconditional love. Kahanga-hanga ang ating Panginoon dahil inibig niya ang mga hindi kaibig-ibig. Inibig niya kahit ang hindi natin kayang ibigin. I remember this one person na meron siyang nakaaway na matagal na hindi niya mapatawad-tawad, hindi niya maibig-ibig. And then, she became a Christian. At nung siya ay naging Christian na, ay hinanap niya yung tao na yon na hindi niya mapatawad-tawad. Dahil gusto niyang patawarin at ibigin. And to her surprise, nang sila ay magkita, hindi pa pala niya napapatawad yung tao na yon. Hindi pa pala niya kayang ibigin yung taong yon. Bago siya maging Kristiyano, ay inibig na ng Diyos yung tao na yon. Nauna na sa kanya si Lord. Ilan yung mga taong kung meron man na hanggang ngayon ay hindi natin kayang ibigin. Maaring mga taong
nagkaroon ng pagkakasala sa atin, matagal ng panahon, nagkahiwa-hiwalay na tayo, nagkalayo-layo na kayo ng buhay, and then, nalaman mo na siya ay nasa Panginoon na rin. Pero tayo, hindi natin kayang ibigin. Pero kayang ibigin ng Diyos. Tignan lang natin, sino ba tayo compared sa Panginoong Hesus? Kung naiibig niya yung hindi kaibig-ibig, sino pa kaya tayo para hindi natin naibig yung dapat ibigin? Sino pa kaya tayo para hindi magpakumbaba? Kung ang ating Panginoon ay nagpakababa ng husto katulad ng sinasabi sa verse na ating pong nabasa sa kanila. Sabi po sa Mateo 5:46 ay ganito, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis at itinuturing na masasama? Ito po ang kaibahan natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Dahil tinawag tayong Kristiyano, dahil tayo ay mga followers ni Kristo. Ang kaibahan natin, mga kapatid, ay dapat nating mahalin kahit sino man na hindi kaibig-ibig. Sabi nga rito, mamahalin mo lang ba yung mabait sa'yo? Paano ba makamumuhian yung, paano ba hindi minamahal yung hindi mabait sa'yo? Probably, pinapanalangin mo, sana kunin na siya ni Lord. Hindi mo ba? Marami pang napapangiti. Pag nainis tayo sa taong isa, sana kunin na ni Lord yung tao na yan. Ang ibig sabihin natin, no, hindi dalhin siya sa langit, kung hindi, itapon na sa impyerno. When we do that, ibig sabihin, hindi natin minamahal yung hindi nagmamahal sa atin. At pag hindi natin minamahal, ang hindi nagmamahal sa atin, wala tayong kaibahan sa masasamang tao. Dahil yung masasamang tao ay marunong din magmahal ng mga nagmamahal sa kanila. Di po ba? Marami tayong alam na tao na talagang mga sa lugar natin, mga masasamang tao. Minsan mga big time ang kanilang kasamaan. Mga drug lords, gambling lords, at ano-ano pang mga lords. Pero tanongin mo sila kung mahal nila yung pamilya nila, mahal nila yung pamilya nila. Bakit? Kasi mahal sila ng pamilya nila. Di po ba? Bakit meron sila mga kaibigan kahit sila ay masasamang tao? Kasi mahal sila ng mga tao na yon. Kaya mahal din nila. Pero, pag hindi nagmamahal sa kanila, ay hindi na rin nila mahal. So if we are Christians, na hindi natin minamahal yung mga hindi nagmamahal sa atin, may problema po tayo. We are not being Christ-like. Kaya nga very common sa isang church, so nakikita natin, usually, kapag merong isang kapatid na nagkakasala, ay nag-reach out po on church. Di po ba? Kapag may isang miyembro ng church na nawawala, nag-reach out po on church. Kahit na tinatanggihan na nila ang church, nag-reach out pa rin tayo. Kahit na namumuhi na sila sa church, nag-reach out pa rin tayo. Kasi yun ang tamang decorum ng isang Kristiyano. To love those who do not love us. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nakamangha-mangha dahil ang Diyos na makapangyarihan makapangyarihan at kataas-taasan, ang ating Panginoong Hesus ay merong ganitong konsepto. Siguro, pwede natin tanungin, saan kaya nakuha ng Diyos yung kanyang ugali, yung kanyang pagiging pag-ibig? Samantalang ang Diyos natin ay walang pasimula at walang wakas. Tayo may pasimula. Pero darating ang araw, wala na tayong wakas dahil sa Panginoon. Pero ang ating Panginoon, walang simula, walang wakas. At siya ang una sa lahat. Dahil bago pa magkaroon ng anumang bagay o malikha ang anuman sa universe, ay ang Diyos na.
So saan niya nakuha yung konsepto na yon? Na dapat mahalin ang hindi kaibig-ibig, na dapat magpakumbaba para sa mga sa kanya ay nagre-rebelde. Saan kaya nakuha ng Panginoon yung konsepto na yon? Kamangha-mangha ang Diyos natin eh. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan that He could create anything out of nothing, eh yung nilikha niya na lumalaban sa kanya, na nagkakasala sa kanya, ay kanya pa rin minamahal ng may buong pagpapakumbaba. Sa tao, mahirap yung meron tayong kapangyarihan. Kapag ang kapangyarihan natin ay masyado na, nag-aabuso tayo eh. Di ba yun ang tendency? Sa mga gobyerno at sa iba't ibang lipunan, ganyan. Kapag meron makapangyarihan, eventually, nag-aabuso. Pero iba ang ating Diyos. Ang kapangyarihan niya, palibasa ay makapangyarihan na talaga siya at walang nauna sa kanya, nagawa pa niya ang magpakumbaba. Yung magpakamatay para sa atin. Para kanino? Para sa ating kapakinabangan. Nagtitiis ang Diyos para sa ating kapakinabangan. Iniibig niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig dahil gusto niya tayong ibigin. At sa pag-ibig niyang yon ay merong pagpapakumbaba. Isipin ninyo, sabi ng mga dalubhasa, yun daw nakikita natin sa picture na parusang inabot ng ating Panginoong Hesus. Yung mga sugat sa kanyang katawan, ay hindi lang gano'n ang inabot ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Pero, ginusto niya yon na mangyari sa kanya para kanino? Para sa atin. Kaya nga tayo mga Kristiyano, tinuturuan, mahalin natin ang ating kapwa. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kasi pinuhunanan tayo ng pag-ibig ng Diyos in the first place. Hindi po ba? At ayaw niya na mapahamak tayo sa ating pagkakasala, and all He has to do was love us more and more. Mahalin pa rin ng mahalin ang tao. Hanga-hanga po yun. Dahil dito mga kapatid, ay meron tayong pagkakataon dahil dito sa pagginagawa ng ating Panginoon na ito na may konsepto siya na pag-ibig sa mga hindi kaibig-ibig. Ang kagandahan po nito, marami pa ang mga taong magkakaroon ng pagkakataon na maligtas. Hindi po ba? Kung minsan nalilimutan natin. Pero isipin mo kapatid, bakit ka ngayon nandito sa mundong ito? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pwede nating sabihin, yun namang masasamang loob din, kaya nandito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit pa ako magpapakabuti? Bakit pa ako magpapakumbaba? Well, isang bagay na ibigin ng Diyos yung mga hindi pa tumatalima sa Kanya at ibang bagay na ibigin ng Diyos yung bumalik na sa Kanya. Sa mga nasa Kanya na sa mga sumusunod sa Kanya, may nakalaan siyang buhay na walang hanggan. Yung mga tumatanggi sa kaligtasan hanggang ngayon, yung mga kinakalaban ng ating Panginoon hanggang ngayon, mahal sila ni Lord. Pero wala pa silang kaligtasan. Dahil kinakalaban nila ang ating Panginoon. But, yung awa ng Panginoon para sa kanila ay laging nandyan. All they have to do is to reach out their hand and touch the throne of grace and mercy of the Lord. Kaya kahanga-hanga ang ginagawa ng ating Diyos at ginagawa pa niya at gagawin pa niya na nagmumula sa kanyang pagiging Diyos ng
na hari ng kababaan sa kabila ng siya ay mataas at makapangyarihan. Pangalawang malaking bagay na dapat nating ma-appreciate at tandaan mga kapatid tungkol sa ating Diyos, sa kanyang pagiging mataas, makapangyarihan, pero hari ng kababaan ay yung ginamit niya ang kanyang kamay para hawakan ang ating karumihan at hugasan. Yung personal touch ng ating Panginoon. Basahin po natin mga kapatid ang sinasabi sa Juan 13:4 hanggang 5. Ang sabi po rito, ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama ng mga apostol. Matapos nila maghapunan ay sabi ganito, tumayo si Jesus habang naghahapunan sila, hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa kanyang baywang. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana, at sinimulang hugasan ang paan ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Anong ibig sabihin po nito mga kapatid? Ibig sabihin, sa kabila ng ating karumihan, ay personal na nilinis at hinugasan niya tayo mula sa ating pagiging karumal-dumal. Actually, nung hugasan niya ng tubig ang mga paa ng mga apostol, dalawang bagay ang pinapakita ron ng ating Panginoon. Una, yung kanyang pagpapakumbaba. Pangalawa, yung paghuhugas ng kasalanan. Hindi lang tubig ang ginamit ng Panginoon para tayo ay malinis, kung hindi, pati ang kanyang dugo. So how personal can that be? Naranasan niyo na ba yung isang tao, sabi, marumi yung paa mo. Hugasan ko ng aking dugo. Masyasyak tayo ron. Malamang tumanggi tayo ron. Kung si Pedro ay tinanggihan ng ating Panginoong Jesucristo, nung inuhugasan ng tubig yung kanyang paa, lalo pa kaya kung dugo na ng ating Panginoon ang ihugas sa kanyang mga paa. Pero dito, sa tagpong ito, ng hugasan ng Panginoon ng paa ng ating ng mga apostol ay makikita po natin yung personal na ginawa ng ating Panginoon para linisin niya ang karumihan ng mundo. Andun yung pagpapakumbaba. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. And yet, siya pa ang naghugas. Para bang sa isang tahanan na merong mga kasambahay na sa kabila, sa halip na ang manghugas ng paa ay yung katulong hugasan ng paa ng kanyang amo. Dahil sa panahon noon, mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, usong-uso po yung hugasan ng paa. Kapag ikaw ay bisita, dumating ka, dahil hindi pa uso noon ang mga asfalto, mga batong daanan, at kadalasan ng daanan ay mabuhangin, dahil sa Middle East ay mabuhangin, pag dumating ang bisita sa bahay, namumuti na ang paa sa alikabok. At kostumbre po nila nung bago pakainin yung bisita, hugasan muna yung paa. Para komportable. Pero sa okasyon na to, ang Panginoon mismo na makapangyarihan, na mataas sa lahat, ang naghugas ng paa. Anong nasa kalooban mo ngayon, kapatid, when it comes to your pride? Anong sitwasyon ka ngayon naroon? Meron ka bang mga tao na hindi mo kayang ipakita ang iyong pagpapakumbaba sa kanila? Tandaan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Siya mismo, personal, na hinugasan ang ating karumihan. At ang ginawang ito ng Panginoon, mga kapatid, ay isang example para sa ating lahat. Sinadya niyang gawin para gawing halimbawa para sa atin. Kasi katulad po ng mga mensahe natin noong karaan, merong mga gawain tayo na hindi natin magawa dahil
nahihirapan tayo at tinuturuan tayo ng Panginoon. Halimbawa, yung pagtitiis. Pagmamahal sa kapwa, tinuturo sa atin diyan kasi normally, mahirap, hindi po talaga madali magmahal ng kapwa. Lalo na ng kapwa mo na merong nagawang kasalanan sa iyo. Sabi po mga kapatid sa Juan 13:12-17, dito po natin makikita yung example na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po rito, nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa pagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, naintindihan niyo ba ang mga ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama. Tama kayo dahil iyan ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na masigit sa kanyang amo at wala rin isinugo na masigit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Ang ibig sabihin ng Panginoon, magpakumbaba tayo sa isa't isa. By His example. Dapat po nating unawain ang mensahe ng paghuhugas na ginawa ng Panginoon ng mga paa ng mga apostol. Hindi po ito isang fairy tale. Hindi po ito isang magandang kwento lamang para ang ating Panginoon ay maparangalan. Karangal-rangal talaga yung ginawa niya sa kanyang pagpapakumbaba. But then again, ito po ay leksyon sa atin. Naisip ng Panginoon, ang mga tagasunod ko, hirap na hirap, magpakumbaba. Ipapakita ko nga sa kanila kung paano. So every time na nasa-challenge tayo sa ating pagpapakumbaba, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Tandaan po natin mga kapatid, wala tayong karapatan na hindi magpakumbaba. Pero pwede nating gawin, pero may consequence po yun. Dahil ang Panginoon na mismo ang ating modelo. Kaya bilang mga Kristiyano, wala talaga tayong karapatan na hindi magpakumbaba. Pag hindi tayo nagpapakumbaba, unang-unang talo ay tayo mismo. Dahil kaya nga ang ating Panginoon ay nagpakita ng pagpapakumbaba sa isang paraan na pinakita niya sa atin para tayo ay may matutunan. Para makita natin na ang mataas at makapangyarihan ay hari ng kababaan. At sino yun? Yun ang ating Panginoong Jesucristo. At dapat nating sundin yung kanyang halimbawa. None of us is perfect. Sa ating mga buhay, sa ating mga personal na buhay, meron tayong mga issues na kailangan natin gamitin ng ating pagpapakumbaba. At ang makakatulong sa atin dyan, at may kapangyarihan na makatulong sa atin dyan, ay ang ating Panginoong Jesus. By remembering His example. Na siya mismo, na Diyos, ay naghugas ng paa ng kanyang mga apostol. Ako po ay natutuwa kasi po yung meron po tayong kasalan na nangyari dito sa church. Dalawang couple po natin, mga young adults natin, kinasal na at naging part po ng kanilang kasal. Yung ritual ng kasal, yung seremonya ng kasal, yung paghuhugas ng paa nung ikinasal. Kasi po pinag-usapan namin yan ng mga kabataan natin. Dahil alam niyo naman, yung mga elemento ng mga kasal sa labas, meron sila mga ginagawa na hindi kaaya-aya. There is one practice na hindi inalis po natin, yung paglalagay ng garter sa hita o sa binte nung bride. Tapos inaalis nung groom, hindi po ba? Usong-uso yan eh. Pero alam natin na ang connotation nun ay hindi maganda. And so, pinalitan natin yun. Sa halip
na may garter na aalisin, naguhugasan po ng paa yung mag-asawang ikinasal na. Which is very, very good. Na anong ibig sabihin nun? Sa mag-asawa, ibig sabihin, kailangan ang mag-asawa ay magpakumbaba rin sa isa't isa. Lalo na, magpakumbaba sa ating Diyos. Na kung ano yung sinasabi ng Biblia sa mga mag-asawa, sa asawang lalaki at sa babae ay dapat nilang sundin dahil nagpapakumbaba sila sa ating Diyos. Ganon din sa ating individual na buhay, mga kapatid. Kailangan natin magpakumbaba. Bakit? Kasi follower tayo ni Kristo eh. Sino ba si Kristo? Ang mataas, makapangyarihang Diyos na hari ng pagpapakumbaba. And so kung yun ang ating Panginoon at tinatawag tayo mga Kristiyano, dapat tayo rin ay mga taong hindi nagmamataas, hindi ginagamit ang kapangyarihan, sa halip ay nagpapakumbaba rin sa ating mga kapwa. In conclusion mga kapatid, ang pagiging mapagpakumbaba ng ating Panginoon ay isa sa mga palaisipan o puzzle na hindi maintindihan ng ibang relihiyon. Lalo na ang mga relihiyon na mabalasik at di kumikilala sa ating Diyos. Hindi nila kayang isipin na ang Diyos na mataas, makapangyarihan sa lahat, ay magagawang magpakumbaba ng gusto. But there you are, mga kapatid, pinakita sa atin mismo by no other than our Lord Jesus Christ, the Creator. Pinakita niya kung papaanong magpakumbaba. Kaya nga mga kapatid halimbawa may isang tao may kasalanan sa'yo. May kasalanan talaga siya. Of course, alam niyo yung mga tao, pag nag-aaway tayo, ang alam natin siya may kasalanan, o siya naman ang alam niya, ako may kasalanan. Di po ba ganon? Pero definitely one of them is wrong. At kung yung tao na yon na hindi mo kayang mapatawad at hindi ka makapagpakumbaba sa kanya, ay may kasalanan talaga. The more na dapat mong hugasan ang kanyang paa metaphorically. Kasi kung talagang may kasalanan siya, kailangan malinis yung kasalanan niya sa paghuhugas ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay pinatawad, yung pagpapatawad sa atin, ipatawad din natin sa Kanya. At kalimutan natin, talikuran natin ang ating pride. Bakit po? Dahil mismo ang ating Panginoon ay tinalikuran ang Kanyang pagka-Diyos. Hindi lamang pride, kung hindi yung Kanyang pagiging mataas, pagiging makapangyarihan, pagiging creator. Lalo na yung pagiging creator niya, very, very important yun. Ang hirap nung talikuran para yung nilikha niya ay maligtas. Pero ginawa yun ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, tandaan po natin sa pag-aalaala po natin sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, huwag nating kalimutan na siya, na ating Diyos na mataas at makapangyarihan, siya rin ang hari ng kababaan at ng pagpapakumbaba. Kaya nawa sa ating paglabas sa buluwagan na ito mamaya, yung puso natin, yung katigasan maybe ng ating puso, maybe we have been the victim. Pero kailangan pa rin natin ang magpakumbaba. Purihin ang Panginoon. Amen. Palapakan po natin ng Diyos.